Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ika-29 na linggo ng kanunong panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Ang idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. At ang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, ayon pa ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Roma, ay alipin tayo ng kasalanan at pinalaya sa ating pananalig dahil sa ating Poong Hesus Nazareno na siyang nagligtas sa atin at tayo'y hindi naalipin ng kasalanan bagkos mga lingkod para sa kabutihang loob. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon na upang mamuhay ayon sa ating pananalig, kailangan na lagi tayong handa at magbantay dahil hindi natin alam anong oras at anong araw darating ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngunit sa mga sandali na tayo ay hindi gaanong nagpapahalaga o dili kaya nakalimot sa pagsabuhay ng kanyang mga kautusan at ng kanyang mga turo. Sa mga sandali na dahil sa ating karupukan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon, mga alipin ng kasalanan, at ang bunga nito'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos, at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng may kapal, tayo'y tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoon Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami salakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nating ibong sa bitag ay nakatakas, lubos tayong nakalaya, nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo na po ang lahat. Tayo ay laging magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik
Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pabayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi inyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayang ito? Upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumawa ng gayong pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom, at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni hindi sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na narapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa 25 tayo ng Oktubre at Miyerkules na ika-29 na linggo ng karong panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon ang ating pagnilay-nilayan ang tungkol sa katapatan. Ano ba ang pagiging tapat? Kung tayo ay matapat, ibibigay natin ang narapat na ibigay. At di kalidad na paglilingkod, kung tayo may naglilingkod, ulili kaya tayo ay tapat sa oras, tapat sa lahat ng bagay. Kaya ang pagiging tapat ay siyang pagsabuhay na tayo ay naaayon at namumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos o tumatalima sa kalooban ng ating pong Jesus Nazareno.
Kaya sa ating unang pagbasa, sa sulat San Pablo sa Taga-Roma, Kapitulo 6, verso 12 hanggang 18, sinabi ni San Pablo na ang naalipin sa kasalanan dahil nagpasakop sa kapangyarihan ng kasalanan ay parusahan. Bagkus yung mga tapat at naglilingkod ng tunay, naging alipin man sila, pero ang kanilang pagkaalipin ay pagkaalipin sa katwiran dahil sila ay alipin sa Diyos. Sila ay naging lingkod sa Diyos. At ang kanilang isinasabuhay ay ang katapatan sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kaya, ayon pa sa Salmo 123, versikulo 8, sa pangalan ng may kapal, sila ay tinutulungan. At itong tinutulungan ng may kapal na nagiging matapat ay nagkaroon ng tunay na paghanda. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 12, verso 39 hanggang 48. Ano ba ang pagiging matapat? Una, nahanda lagi sa pagdating ng Panginoon. Pangalawa, na naglilingkod ng tunay. At pangatlo, na ipinapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa dapat ipahayag na naayon sa ibinibigay sa Kanya ng Panginoon. Ang una, ang tungkol sa katapatan na mayroong paghanda. Maging tapat tayo kapag tayo ay hindi nagkaroon ng kung ano-anong mga dahilan o dili kaya na tayo nagtamad-tamaran o dili kaya kulang sa sigla o nagpalipas lang ng oras. Pero ang kailangan ng Panginoon ay isang masigasig na kung saan mayroon tayong tunay na paghanda sa pagdating ng Panginoon. Ang Panginoon naman ay dumating na sa atin sa ibang paraan. Ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, verso 40, sinasabi ng ating Panginoon, kung anong ginagawa nyo sa pinakaaba kong mga kapatid ay ginagawa nyo sa akin. Ibig sabihin, nariyan na ang Panginoon. Dumating na. At kapag nakita natin ng ating kapwa na nangangailangan, o dili kaya, hindi tayo marunong magbasa ng mga palatandaan sa panahon ng maayos na pagbasa para bang hindi tayo handa sa pagtanggap ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, na Kapitulo 28, verso 20, sinasabi niya, ako'y sumasa inyo habang panahon. Na ibig sabihin, ang Panginoon na ating inaasahan, ang Panginoon na ating hinahanap, ang Panginoon na inihintay natin, nariyan lang siya. Ngunit hindi natin napansin sapagkat hindi natin napansin kung saan at kung kanino dapat tayong magkaroon ng ugnayan, kung saan tayo magkaroon ng paglilingkod. Kung tayo ay may kalinisan sa puso at hindi naalipin sa pagkamakasarili o kasalanan, atin pong makikita sa simple at malinaw na paraan, nariyan pala ang Panginoon sa buhay. Nariyan lang dahil nakikita natin sa mga taong nangangailangan at mga mahirap at mga dukha. Nariyan lang sa mga taong nakikita natin na kinakailangan nila ang pansin dahil sila ay ginagamit ng Panginoon upang tayo gagawa ng mabuti. Nariyan lang ang Panginoon sapagkat kinakailangan nating mag-alay ng dekalidad na panahon at ng ating mga talento at huwag nating ipagkait sa Kanya ang mga biyayang natanggap natin dahil ang biyayang natanggap natin, hindi po yan galing sa atin. Yan ay galing sa Diyos. Kahit sabihin mo, sweldo ko ito, naghirapan ko ito. Sinong nagbigay sa una ng buhay at ikaw? Sino ang nagbigay ng talino upang ikaw ay makapagtrabaho o dili kaya kapangyarihan na
ng pagkilos o makapagtrabaho at magkaroon ng ganitong sweldo. Hindi naman basta dumating lang sa iyo. Yan ay bigay ng Panginoon sa pamagitan ng iyong paggamit kung anong nasa iyo. Dahil ang lahat ay biyaya mula sa Diyos. Kaya sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 48, ang binigyan ng maraming bagay ay hanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Dahil hindi tayo na, parang wala namang Panginoon sa buhay ko. Kaya gamitin mo ang iyong pera sa ibang paraan. O kaya ikaw ay katiwala, tayong lahat ay katiwala lang ng Diyos, ngunit hindi mo pinapansin ang iyong pagiging katiwala ng Diyos. Dahil ipinagkatiwala ng Diyos, una ang buhay sa iyo. Pinagkatiwala ang Diyos ang kapwa mo, ang pamilya mo. Ipinagkatiwala ang Diyos ang panahon upang gamitin mo. Ipinagkatiwala ng Diyos ang mga kakayahan mo upang gamitin mo rin para sa Kanya. Ipinagkatiwala ang Diyos ng lahat ng bagay, lahat ng pagkakataon upang ito ay para sa Kanya. Ngunit ikaw ay pabaya. Dahil akala mo, yung panahon, yung talento, yung natanggap mong mga biyaya sa buhay ay sa iyo lang. Hindi. Yon ay galing sa Panginoon. At kung tinatago mo ang iyong talento, o kaya iwinaldas mo ang mga tiral na kayamanan na nasa iyo sa ibang bagay at hindi mo nagamit sa tamang pamaraan, hindi ka matapat na lingkod. Ikaw ay pananagutin ng Diyos sa darating na panahon, sapagkat ang binigyan ng marami ay marami din ang inasahan. Ang binigyan at pinagkatiwalaan ng lalong marami ay pananagutin din sa huling panahon. Alam natin, nariyan lang ang Diyos. Tinitingnan tayo kung tayo ba'y naging matapat sa Kanya. Kung tayo ba, una sa lahat, matapat sa ating paglilingkod o trabaho. Tapat ba sa pamilya? Tapat ba sa lahat ng misyon o mga gawain na binigay at pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Lahat ay sa Diyos. Ayon pa ni Santa Teresita del Niño Jesus. At dahil lahat ng kaloob, lahat ng kabutihang loob, lahat ng biyaya o grasya ay mula sa Diyos, dapat sa Diyos ibalik, ialay ng kusang loob at may pag-ibig o pagmamahal. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, banalig tayo sa Diyos, Ama, habang inalahad natin sa Kanya ang ating mga pangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Atin pong itutugon, bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon.
Ang mga kabataan, naway maging matyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa tahimik idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, sa iyong karunungan, nalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Lingam namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay Batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ng mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa may Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparinto na yung marapat ni kay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito ay aming mahihiyag, kaya nito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang kami rin yung pinakahirapan sa ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang nagsasiawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa dakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay, at pagkabuhay niya natin. Naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming papa at ni aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay, may pag-asang silimling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaysa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at karislat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pariyo ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng inyong mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Tayo ay dapat maging matapat sapagkat sapat na ang binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos na mga biyaya at kaloob na ating ialay din sa Kanya. Ngayon na po ang pasbas mong ray, punamang itaas pagya ang mga bagay-bagay na papasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyagos niya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingon ang kanan nagsusumamo sa makamtanawan nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ang pangako sa binyag na ikaw na ibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay isagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro